ako. No? 15 years old, nag-aalaga ako ng 3 bata, naglalaba, nagluluto. Hindi ko po kinaya. Bakit? 15 years old, ang nasa isip pa is maglakwatsa, tama ba? Yes! Diba? Yung lifestyle pa, maglaro, diba? Pero wala akong choice. Kailangan kong maghanap buhay para makatulong sa mga magulang. Bakit? Wala kaming tirahan. Palalayasin kami nung tinitirhan namin pag wala kaming naiambag kahit sa pagkain. No? At yon, sabi ko nga, lahat naman ng bagay, lahat ng nangyayari sa atin may purpose kung bakit nangyayari. No, hindi man natin naiintindihan sa ngayon kung ano yung pinagdadaanan natin, ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon. May purpose yan kung bakit nakaupo kayo dyan. Yes. May purpose kung bakit tinawag kayo sa empowered consumerism. No? At yun, umalis ako sa pangangatulong, pumasok ako ng pagkakantin. No? Naging dishwasher ako sa isang restaurant sa kantin. Hindi rin ako tumagal. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Mas malalaki pa yung kalderong inuhugasan ko sa akin. Diba? Yung tipong pagkatapos mong maglinis, pagkatapos mong magluto, naghuhugas ka pa ng malalaking kaldero, sa madaling salita, hindi po ako tumagal. Tumagal po ako sa pagbebendor o pagtitinda ng gulay sa palengke. Sino yung nakakita ng vendor? Sino yung na-experience maging vendor? Marami rin. Ibig sabihin, nakaka-relate kayo sa akin. Yes. Naranasan nyo bang natulog sa bangketa? Yes. Ranas na ranas ko yan. Yung lalatagan mo lang ng karton para makatulog ka. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Nung nagsisimula po kasi kami, para makaangkat ka ng kalakal, kailangan mong pumunta ng madaling araw sa palengke. Kasi yung baba ng mga gulay, madaling araw. So, kailangan mong pumunta ng madaling araw sa palengke para magkaroon ka ng angkat na gulay. So, para dahil walang tricycle ng mga ganong araw, so 11 p.m. o 10 p.m. pa lang, bumabiyahe na kami ng tricycle at doon na kami natutulog sa bangketa. Nakakita na ba kayo ng mga natutulog sa bangketa? Yes! Ganun po yung trabaho ko dati. At pagdating po ng umaga, yung aking bilao, yung aking batsa, na talagang pinapatong ko lang sa balde, yung aking paninda, mga niripak na petchay, mga kangkong gulay. Pag darating na yung mga posdi o yung mga nanghuhuli sa palengke dahil illegal nga yung ginagawa namin, sinusoknong ko yung bilao sa ulo ko. Nakikita na ba kayo ng ganon? Yes! Feel na feel ko yun eh. Di ba? Kasi kailangan mo makipaghablutan eh. Kailangan mo makipag-agawan. Bakit? Lahat ng puhunan mo, kukunin ng mga post din na yon. Lugi ka na kaagad. Yes. Wala ka na nga tinubo, lugi ka pa. Di ba? So, sa madaling salita, ito yung itsura ko before nung nagsisimula kami. So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit ko nasabi lahat ng bagay, lahat ng purpose, lahat ng nangyayari sa buhay natin, meron pala talagang purpose. Yes. Hindi man natin nakikita sa ngayon, hindi man natin maintindihan sa ngayon. Even parang worst scenario yung nangyayari sa buhay natin ngayon o yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero hindi mo napapansin yung proseso na ginagawa sa atin para sa mga pangarap nyo. Para palakpakan nyo dapat yan. So, nung nagsimula kami ni Coach Rafi sa Empowered Consumerism, ayan yung itsura namin before. Yun, nakita nyo naman na talaga namang hindi mo maintindihan kung uling ba kami doon o ano, tao ba? Bakit? Nung nagsisimula kami ni Coach Rafi, para makasurvive kami sa network, nakikilabada po ako. Nakikilabada po ako para lang may panggalaw kami, may panggastos kami. So habang nag-offline si Coach Rafi, habang ginagawa niya yung network, ako naman is nakikipaglabada.
Kaya tingnan nyo yung kamay ko dyan, nangingitim mo. Hindi mo maintindihan kung uling ba yan, pati yung paa ko, di ba? So ito yung bahay namin noon nung nagsisimula kami. So bahay ito ng biyanan ko, nakikipisan lang kami, no? So next po, yan hanggang sa pumutok yung online, no? Talaga namang 2013 nagsimula yung online. So, talaga naman tuloy-tuloy yung blessings. Ito, yung mga binibili natin sa BCO Angono. Next po. Yan, at talagang, ito yung mga leaders natin, no? Si Mark, tsaka si Chi, ito si Mang Inasal, ano to eh. Oh. So, yun yung mga nakakasama natin, BCO Antipolo yan. So, nagpo-purchase tayo. Ayan. Siyempre, yung kapatid ko na bunso at kasama ko na rin sa negosyo, yun naman ang pinakamaganda sa business natin. So, isa na rin siya sa car achiever ng UDD. Diba, yun naman yung pinakamaganda dito sa negosyo natin na pwede mong maging family business. No, so ayan, nagpo-purchase kami sa BCO, lahat ng mga napapapayin natin international. No? At syempre, ito yung pinakamaganda. Sa lahat ng hard work, sa lahat ng pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, no? Sa lahat ng nagutom ka, napagod ka, nahirapan ka, lahat naman yan babayaran ng empowered consumerism. So nakakatuwa guys kasi hindi ko sukat akalain na darating yung pagkakataon na yung dating vendor ng gulay sa palengke, na yung dating high school undergraduate, magdadrive lang naman ng ganito kagandang sasakyan. Dahil sa negosyong meron tayo. Next po. Yan, at ito, yung sasakyan na to, yung talagang trip na trip ko, no? Sobrang laki, sobrang ganda. No, yung gulong pa lang, grabe. Talaga naman. Pag sumasakay ako dito sa coaching to, hindi pwedeng hindi ako tatalon. Bakit? Mas malaki sa akin yung gulong. No, habang dinadrive ko tong kotse na to, alam mo yung tingin ng mga tao talagang hinahabol ng paganyan, no? Tapos pag nakikita nila yung driver, bababa, sabi nila, ay, babae? Bakit? Ang expected nila, pag nagdadrive ng mga ganitong monster truck, kailangan maskulado, macho, di ba? Brusko. Pagbaba nila, babae. Di ba? Ako lang to. Di ba? So, sobrang ganda. Alam mo yan, talaga namang lilingunin mo tong monster truck na to pag dumaan to. At nakakatuwa guys, itong kotse na to, dala-dala ko nung nakaraan, sinundo ko yung anak ko. Alam mo yung sabi ng mga estudyante, Ma'am, what do you do for a living? Sorry? Di ba? Kasi manghang-mangha sila talaga. Alam mo yung talagang parang first time ata nila nakakita ng ganun. Sinundo ko yung anak ko. Tuwan-tuwa yung mga bata. Sobrang laki daw nung sasakyan. So, next po. Yan. At ito yung pinaka talaga naman. Pressure na ako dito pag dinadrive ko to eh. Sports car na to. Bakit? Yung expectation kasi ng mga tao eh. Diba? Alam mo yung tipong dadrive ko ng sports car, diba? Ang ganda, diba? Tapos ang angas ng sports car. Tapos pagbaba mo, ine-expect nila eh. Diba? Nakikita ko yung reaction ng mga ng mga tao eh. Diba? Expected nila artista. Diba? Sexy. Maganda. Diba? Yun ang expected nila pagbaba eh. Pagbaba ko, lalo silang namangha. Akala nila si Marian. Sabi ko ako lang to. Marian, di parang alam. So yan, isa na rin sa mga dinadrive ko yan, sports car at Ford Mustang. So nilabas namin ito, pandemic. No? At ang pinakamasarap sa negosyo natin, ito po, pangarap po naming mag-asawa, ito Ford Mustang. At nilabas namin to ng pandemic 2022. Cash po.
cash po namin binili tong sports car na to. Anyway, lahat po yung pinakita ko, Everest, Raptor, cash po namin binili yun. Dahil sa negosyo meron tayo. At next po, yan, ito yung isa din sa mga dinadrive ko na pag drive mo to, sasabihin ng mga bata, wow, Bumblebee! Di ba? Ang ganda! Yung tumutunog-tunog pa, sasabihin ng mga bata, bomba! Di ba? Pinabobomba pa sa akin yung ano eh. So, isa to sa mga paborito talagang i-drive ko na talaga namang lilingunin ka eh pag dinadrive mo to eh. Bakit? Ang ganda pangarap ng lahat to. Di ba? Nagtatransform to eh. Di ba? At nakakatuwa guys, dahil sa negosyong meron tayo, binili namin to. Cash. Napakasarap ng negosyong meron tayo. Yung mga taong ordinaryo lang. Yung mga taong katulad namin. Yung mga taong katulad nyo na nangangarap. Yung mga taong katulad nyo nagigil. Yes! Di ba ikaw ba yung taong nanggigigil? Yes! Gusto mo mapabago yung buhay mo? Yes! Empowered consumerism ang magbibigay sa iyo. Yes! Huwag na kayong pipilin sa iba. Huwag na kayong tumingin sa iba. Tama eh. Empowered consumerism, ito yung negosyong may puso. Napakabait ng mga may-ari. Mahal na mahal lahat tayong distributor. Bakit? Imaginein mo, yung mga may-ari hanggang ngayon nag-a-assist pa ng international delegates natin. Samantalang tayo, pag uwi natin, galing training, pwede na tayong magpahinga. Diba? Pwede na tayong matulog, pwede na tayong pero yung mga may-ari, imaginein natin. Talaga naman, walang tigil. Nung mga nakaraan pa yan sila, busy. Para lang sa atin, mapaganda yung negosyo, mabigyan tayo ng mas mabigyan ng mas mahabang panahon pa ang empowered consumerism. Kaya dapat, lagi niyong papalakpakan yung mga may... Pwede mo palakpakan yung mga may-ari. Napakabuti ng puso ng mga may-ari natin kasi yung mga katulad natin, na mga ordinaryong tao lang, hindi man tayo nakapag-aral, hindi man tayo nakapagtapos, hindi man magandang buhay yung ibinigay sa atin ng mga magulang natin, pero empowered consumerism, kaya tayong ipaglaban! Kaya tayong bigyan ng magandang buhay. Ano lang yung kailangan? Kailangan humataw ka rin. Kailangan ibigay mo rin yung best mo. Kailangan yung 100% ng buhay mo, ibigay mo rin sa empowered consumerism para yung 1,000 degree ng buhay mo, babaguhin ang kumpanyang meron tayo. Diba? Next po, syempre ito yung pinakamasarap no, sa negosyo natin dahil hindi lang kami or hindi lang mga uplines ang pwedeng baguhin ng buhay. Ito yung negosyo na pwede mong tulungan, mabago rin yung buhay ng mga kakilala mo. So, ang napakasarap dito, nagta-travel tayo local, no? Na dati, akala ko sa mga artista lang nangyayari yung mga ganito. Pero pwede rin palang mangyari sa mga mukhang artista. No? So, next po, yan, at syempre yung balisin kung saan kinasal si Heart Evangelista. Syempre, dahil din sa empowered consumerism, travel yan, nakarating tayo ng balisin. No? At syempre, ang pinakamasarap yung mga taong nagtiwala sa atin. Yung mga taong first time makarating ng Hong Kong, nakasama namin sa Hong Kong. Diba yung mga kabataan na kahit kailan hindi pinangarap makarating ng abroad. Pero dahil sa negosyong meron tayo, kasama na namin nagta-travel natin. No? So next po, ayan, syempre, yung pinakamasarap, na akala ko nangyayari lang sa TV. Sino ba yun? Yung Korean novela na ano? Si Lee Min-ho. Dati, ang hawak-hawak ko lang mga batya, tsaka mga paninda sa bangketa. Pina-experience ng empowered consumerism, makahawak tayo ng yelo! Diba? Yung tipong
titigas lahat ng meron ka. Pwera lang dun sa... Kasi... Ano yun? Ha? Titigas lahat kasi syempre pag nalamigan yung tenga mo, yung ano mo, titigas lahat eh. Diba? Syempre dapat hindi ka papayag na hindi ka maka-experience ng ganitong experience. Kaya naman, ang UDP this coming February, dadalhin natin yung mga leaders natin. So dapat kasama ka doon. So next po. Yan, syempre ito yung pinakamaganda. No, kung dati, sa lugaw lang ako dinidate ni Aprapi. Lugaw na may konting tokwa. Pag nalingat ka, ubus ang tokwa. Huwag kang malilingat, huwag kang pipikit, ubus ang tokwa mo. No, so plain lugaw lang. Kung nagdi-date kami dati sa lugawan, no, siyempre nakakatuwa dahil sa Empowered Consumerism, pina-experience sa amin mag-date sa yate lang naman.